Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa malawak na silid. Ito ang tunog ng kabiguan. Isang kabiguan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. "I'm sorry, Sir Manuel," basag ng therapist sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Walang naging pagbabago. Hindi pa rin tumutugon ang mga kalamnan ni Omar. Hindi lumingon si Manuel Diaz. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang 7 taong gulang na anak. Si Omar, na nakaupo sa isang high-tech na wheelchair na napapalibutan ng mga sensor at makina na parang isang astronaut na nawala sa kalawakan. Ang mga binti nito, na minsan ay walang kapaguran sa pagtakbo sa kanilang hardin, ay nanatiling walang kagalaw-galaw. "Iwanan niyo na kami," utos ni Manuel. Ang boses ay mababa at may diin. Mabilis na tumalima ang therapist at ang mga katulong nito, nag-iingat na huwag makalikha ng anumang ingay. Sa kanilang pag-alis, ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat at mas malupit kaysa kanina. Tinitigan ni Manuel ang kanyang anak. Ang mga mata ni Omar ay bukas, ngunit walang nakikita. Isang blangkong tingin na tumatagos sa lahat ng bagay, maging sa sarili niyang ama. Ang katahimikang ito, ang kawalan ng emosyon na ito. Ito ang unti-unting pumapatay kay Manuel araw-araw. Dahil ang mga matang iyon, ang blangkong tingin na iyon, ay pamilyar sa kanya. Iyon din ang mga mata ng kanyang asawang si Elena sa mga huling linggo nito bago ito pumanaw. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Manuel. Kasalanan ko ito. Lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair. Kinuha niya ang isang mamahaling tablet mula sa bulsa ng kanyang suit. Sa screen, isang video ng isang masayang babae, si Elena, na sumasayaw habang karga-karga ang isang maliit na sanggol na si Omar. "Anak, tignan mo," pakiusap ni Manuel. Ang kanyang boses ay garalgal. "Si mama mo. Ang saya-saya niyo rito." Sa isang iglap, nagkaroon ng kislap sa mga mata ni Omar. Ngunit hindi ito kislap ng saya. Ito ay kislap ng galit. Sa isang marahas na kilos, inihagis ni Omar ang tablet. Tumama ito sa pader na salamin at nagkadurog-durog tulad ng puso ni Manuel. Hindi nagalit si Manuel. Isang malamig na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Muli siyang nabigo. Tumayo siya at walang imik na tinalikuran ng kanyang anak. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Isang santuwaryo ng kanyang tagumpay, mga tropeo ng pagkilala, mga larawan kasama ang mga makapangyarihang tao, lahat ay walang silbi ngayon. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Napapikit siya ng mariin. Doon, sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya muli ang mukha ni Elena. "Patawarin mo ako, Elena," bulong niya sa hangin. "Naging magaling akong CEO. Naging magaling akong negosyante. Pero bigo akong maging asawa sa'yo. At ngayon, bigo rin akong maging ama para sa anak natin." Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang larawan sa kanyang mesa ang sumalubong sa kanya. Si Elena, nakangiti ng napakatamis, ang mga matay puno ng buhay. Ang buhay na hindi niya nagawang protektahan. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa loob ng bahay na ito, kasama ang lahat ng multo ng kahapon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmamadaling umalis. Ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya sa labas, tila nakikidalamhati sa kanyang kaluluwa. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ang mga gulong na dalhin siya kung saan man, palayo sa mansyon na naging kulungan niya. Huminto ang trapiko, pula ang ilaw. Habang naghihintay, pinunasan niya ang namumuong hamog sa bintana. At doon, sa gitna ng walang tigil na ulan, sa isang gilid ng kalsada, nakita niya ito. Isang batang babae. Siguro ay nasa 10 taong gulang, payat, nakayapak. Ang kanyang damit ay basa at luma. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ni Manuel. Ang bata ay sumasayaw.
Hindi ito isang formal na sayaw. Ito ay isang paggalaw na puno ng kalayaan. Ang kanyang mga kamay ay umaabot sa langit na tila sinusubukang saluhin ang bawat patak ng ulan. Ang kanyang mga paa ay lumilikha ng maliliit na alon sa tubig baha sa kalsada. Nakapikit ang kanyang mga mata at sa kanyang mga labi may isang maliit na ngiti. Para siyang isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa hawla. Sa gitna ng kulay-abong syudad, sa gitna ng kanyang sariling desperasyon, ang tanawin ay isang pagsabog ng kulay at buhay. Hindi na malaya ni Manuel na bumukas na ang pinto ng kanyang kotse. Ang tunog ng mga busina mula sa likuran ay tila nagmumula sa ibang mundo. Bumaba siya ng sasakyan, hindi alintana ang mamahaling sapatos na lumulubog sa maruming tubig. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata na tila ayaw sirain ang mahiwagang sandali. Nang nasa harapan na siya nito, iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Mga matang malalim at kumikinang sa kabila ng gutom at kahirapan na malinaw na kanyang dinaranas. Sandali silang nagkatitigan, ang multimilyonaryo at ang batang lansangan, dalawang kaluluwang pinagtagpo ng ulan. Huminto ang bata sa pagsayaw. Nagsalita si Manuel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na kinakain ng tunog ng ulan. Anong ginagawa mo? Isang higante. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Isabela nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Isang higanteng gawa sa gabi at ulan. Ang kanyang itim na suit ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa poste. At ang kanyang anino ay tila nilalamon ng lahat sa paligid. Nanlamig ang mga kamay ni Isabela. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa lansangan, natutunan niyang ang mga lalaking ganito. Malinis, mamahalin ang damit, amoy pabango at hindi pawis ay dapat iwasan. Sila ay mapanganib. Anong ginagawa mo? Tanong ulit ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at tila pagod. Napalunok si Isabela. Wala po. Mabilis niyang sagot. Handa nang tumakbo anumang oras. Ngunit hindi gumalaw ang lalaki. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nakita ni Isabela ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi ito galit. Hindi rin ito pagkasuklam. Ito ay isang bagay na pamilyar sa kanya. Lungkot. Isang lungkot na napakalalim, na parang isang balon na walang katapusan. Dahil doon, bahagyang nawala ang kanyang takot. Nakikipag-usap po ako sa ulan, mahina niyang sabi. Kumunot ang noo ng lalaki. Nakikipag-usap? Tumango si Isabela. Kapag malungkot po ako, sumasayaw ako, bawat galaw, parang isang salita. Bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ko, parang isang yakap. Ito po ang paraan ko para sabihin sa langit na okay lang ako. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan lang siya ng lalaki na para bang sinisikap unawain ang isang lengguwahe na ngayon niya lang narinig. Ang anak ko, biglang sabi ng lalaki, ang boses ay basag. Malungkot din siya, pero hindi na siya makagalaw. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Isabela. Ang kanyang ate Ines, nakaupo, tahimik. Ang mga mata ay walang buhay. Isang biglaang tapang ang bumuhos sa kanyang katawan. Isang tapang na isinilang mula sa pagmamahal at desperasyon. Gusto niyo po siyang tulungan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Tumingin sa kanya ang lalaki, puno ng pagtataka. Hayaan niyo po akong sayawan ang anak ninyo. Sabi ni Isabela, ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig. Kakausapin ko po ang lungkot sa mga buto niya. Pasasayawin ko po siya ulit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Isang ngiwi, isang namwangyo ng hindi paniniwala. Para bang sinabi ni Isabela na kaya niyang paliparin ang mga baboy.
Umiling ang lalaki. "Bata ka lang," sabi nito, at sa boses nito ay may bahid ng awa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kumikinang nitong itim na kotse. Walang sinabing paalam. Naiwan si Isabela na basang-basa sa ulan. Ang init ng tapang na kanyang naramdaman kanina ay unti-unting nilamon ng lamig. Umuwi na siya. Ang bahay nila ay isang maliit na barong-barong na nakatago sa isang eskinita. Ang mga dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Tahimik siyang pumasok. Sa isang sulok, sa isang lumang wheelchair na nakuha lang nila sa basurahan, nakaupo ang kanyang ate Ines. 14 na taong gulang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tulad ng sa isang matandang wala nang hinihintay kundi ang katapusan. Lumapit si Isabela at kumuha ng isang basang-basahan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ng kanyang ate. "Ines," bulong niya, "may nakausap akong mayaman kanina. Malungkot din daw ang anak niya, katulad mo." Hindi sumagot si Ines. Hindi man lang ito kumurap. Naalala ni Isabela ang araw na yon. Ang araw na tumigil sa pag-ikot ang kanilang mundo. Mga malalakas na sigaw. Ang tunog ng nababasag na bote. Ang isang masamang lalaki. At ang kanilang ama na hindi na nila nakita pagkatapos. Mula noon, hindi na muling tumayo o nagsalita si Ines. Ngunit hindi sumuko si Isabela. Gabi-gabi, sa maliit nilang espasyo, sumasayaw siya para kay Ines. Noong una, walang nangyayari. Pero isang gabi, habang iginagalaw niya ang kanyang mga kamay sa hangin, napansin niyang gumalaw ang isang daliri ni Ines. Maliit lang, pero para kay Isabela, iyon ay isang himala. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang na kausapin ang estranghero kanina. Kinabukasan, maagang gumising si Isabela. Kailangan niyang maghanap ng makakain. Nagpaalam siya sa kanyang tahimik na kapatid at lumabas. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, naghahanap ng mga bote o lata na pwede niyang ibenta. Isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Kapareho ito ng kotse ng lalaki kagabi. Bumukas ang bintana, ngunit hindi ang lalaki ang nandoon. 2 lalaking nakasuot ng itim na suit at salamin ang bumaba. Ang kanilang mga katawan ay malalaki at ang kanilang mga mukha ay seryoso. "Ikaw ba si Isabela?" tanong ng isa. Napaatras si Isabela, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. "Pinapatawag ka ni Sir Manuel." Hindi niya maintindihan. Sino si Sir Manuel? Paano nalaman ng mga ito ang pangalan niya? Ang tanging alam niya ay ang takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. "Sumama ka sa amin." Utos ng lalaki. Ang boses ay walang pakialam kung natatakot man siya o hindi. Walang nagawa si Isabela kundi tumayo roon. Nanginginig habang ang 2 higanteng anino ay papalapit ng papalapit sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon ni Manuel Diaz ay sumisigaw ng kapangyarihan. Mga painting na gawa ng mga pambansang alagad ng sining, mga antigong florera na mas matanda pa sa Pilipinas, mga sahig na gawa sa Italian marble na napakakintab na maaari kang manalamin dito. Ngunit para kay Isabela, ang lahat ng ito ay parang isang malaking, malamig at nakakatakot na kuweba. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kasunod ng isang katulong na nakauniporme, naramdaman niya ang bawat tingin ng mga ito, mga tingin na puno ng pagtataka at marahil kaunting paghamak. Isang batang lansangan na may maruruming paa at damit na punit-punit sa loob ng palasyo ng isang Diaz. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. "Nandito na po tayo," sabi ng katulong. Nasa loob si Sir Manuel at ang batang si Omar. Bumukas ang pinto. Ang silid ay mas malaki pa sa buong eskinita kung saan sila nakatira ni Ines. Ngunit ang atensyon ni Manuel ay wala sa karangyaan ng silid. Ito ay nasa batang lalaki na nakaupo sa gitna.
sa isang wheelchair na mas simple kaysa sa makinang nakita niya kahapon. Si Omar, ang mga mata ng bata ay nakatutok sa sahig. Walang buhay, walang emosyon. Ang katahimikan nito ay mas mabigat kaysa sa katahimikan ng ulan. Lumapit si Manuel. Ang kanyang muka ay seryoso. Wala na ang desperasyon na nakita ni Isabela kagabi. Napalitan ito ng awtoridad ng isang CEO. Subukan mo, sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay isang utos. Gawin mo ang sinabi mong kaya mong gawin. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa isang katabing silid na may malaking bintanang salamin kung saan maaari niyang panoorin ang lahat. Naiwan si Isabela kasama si Omar. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila umietso sa buong silid. "Hi," sabi niya ng mahina. Walang sagot. Hindi man lang gumalaw si Omar. Lumapit pa si Isabela. Nang nasa harapan na siya ng wheelchair, isang mabilis na bagay ang lumipad patungo sa kanya. Isang maliit na laruang kotse na gawa niyang umilag. Tumama ito sa pader sa likuran niya. Iyon ang unang sinag ng buhay na nakita niya mula sa bata. Galit. Hindi natakot si Isabela. Sa halip, naramdaman niya ang isang koneksyon. Ang galit na yon, pamilyar yon sa kanya. Iyon ang galit na nakikita niya sa mga mata ng ate niya noong mga unang araw matapos ang trahedya. Sa halip na pilitin ng bata, umupo si Isabela sa sahig. Pinag-krus niya ang kanyang mga binti. Tinitigan niya si Omar at hinintay. Sa kabilang silid, si Manuel ay nakatayo sa likod ng salamin. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Puno ng pagdududa. Ano ba ang iniisip niya? Nagdala siya ng isang pulubi sa kanyang pamamahay para subukan ang isang bagay na imposible. Kabaliwan. Ngunit habang pinagmamasdan niya, isang bagay ang nagsimulang mangyari. Hindi nagsalita si Isabela. Sa halip nagsimula siyang gumalaw. Hindi ito isang malaking sayaw. Nagsimula ito sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan, na parang mga paru-paro na bumubuka ang pakpak sa unang pagkakataon. Sumunod ang kanyang mga kamay. Umiikot sa hangin na parang mga dahon na tinatangay ng hangin. Tapos ang kanyang mga balikat, ang kanyang ulo. Habang gumagalaw, nagsimula siyang magham ng isang himig. Isang kantang walang salita, isang oyaye na siya mismo ang lumikha para sa kapatid niya. Ang buong katawan niya, mula sa baywang pataas, ay naging isang sayaw. Isang sayaw ng katahimikan. Si Manuel, na sanay sa mga therapist na may mga komplikadong kagamitan at mga siyentipikong paliwanag, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napakasimple, napakapuro. Tumingin siya kay Omar. Sa una, walang nagbago. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, napansin ni Manuel ang isang bagay. Ang mga mata ni Omar, na laging nakapako sa sahig, ay dahan-dahang tumaas. Hindi ito tumingin kay Isabela. Tumingin ito sa mga kamay ni Isabela na sumasayaw sa hangin. Sumusunod ang mga mata nito sa bawat galaw. Pagkatapos, isang himala. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing himala. Ang kanang hintuturo ni Omar na nakapatong sa braso ng kanyang wheelchair ay bahagyang gumalaw. Isang kibot. Dalawa. Napasinghap si Manuel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa loob ng maraming buwan, sa kabila ng milyon-milyong ginastos niya, ito ang unang pagkakataon. Ang unang senyales. Ang unang kislap ng pag-asa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang pumasok muli sa silid. Ang kanyang biglaang pagpasok ay sumira sa mahikang nilikha ni Isabela. Huminto sa paggalaw si Isabela. Ang mga mata ni Omar ay bumalik sa pagiging blanko. Tumingin si Manuel kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyon na hindi pa nakikita ng dalaga mula sa kanya. "Magkano?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng pananabik.
Sabihin mo ang presyo mo, babayaran kita. Umiling si Isabela, ang kanyang mga mata ay malinaw at matatag. Hindi ko po kailangan ng pera, sabi niya. Kailangan ko lang po ng isang ligtas na lugar para sa ate ko. Ihanda ang guest house. Utos ni Manuel sa kanyang head of staff. Linisin. Lagyan ng mga bagong gamit. Siguraduhin ninyong komportable at higit sa lahat, ligtas. Hindi na nagtanong ang kanyang mga tauhan. Sanay na sila sa mga biglaan at di pangkaraniwang desisyon ng kanilang amo. Nang hapong iyon, isang van ang pumasok sa malaking gate ng mansyon. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa ikalawang palapag, pinanood ni Manuel ang pagdating nila. Nakita niya kung paanong maingat na itinulak ni Isabela ang isang lumang wheelchair pababa ng sasakyan. Doon nakaupo si Ines. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Manuel nang malapitan ang nakatatandang kapatid. Tahimik ito. Walang kibo. Ang mukha ay maganda sana, kung hindi lang dahil sa blankong ekspresyon nito na tila ba nakatingin sa kawalan. Isang pamilyar na kirot ang kumirot sa dibdib ni Manuel. Isa na namang kaluluwang nakakulong sa sarili nitong katawan. Parang si Omar. Magiging maayos din ang lahat. Bulong niya sa sarili habang nakahawak sa kurtina. Hindi niya sigurado kung para kanino ang pangakong iyon. Para sa mga bata o para sa sarili niya. Lumipas ang ilang araw at nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay sa mansyon. Tuwing hapon, pumupunta si Isabela sa hardin kung saan naghihintay si Omar. Hindi na sa loob ng malamig na kwarto ginagawa ang sesyon. Gusto ni Isabela sa labas kung saan may araw at hangin. Palagi pa ring nanonood si Manuel mula sa malayo, madalas ay nakatayo sa teresa habang humihit-hit ng sigarilyo na hindi naman niya sinisindihan. Isang hapon, habang sumasayaw si Isabela sa tugtog ng mga ibon at hangin, ginawa niya ang isang bagay na kakaiba. Imbes na ang mga eleganteng galaw ng kamay, bigla siyang tumalon at umikot ng mabilis. Sa bilis ng ikot, kunwaring nawalan siya ng balanse. Aray! Sigaw ni Isabela habang pabagsak na umupo sa damuhan. Ang mga paa ay nakataas sa ere, sa isang nakakatawang posisyon. Tumigil ang mundo ni Manuel. Akala niya ay nasakta ng bata. Akmang tatakbo na siya pababa ng hagdan nang marinig niya ang isang tunog. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunog na akala niya ay tuluyan nang namatay kasama ni Alina. Isang halakhak. Mula sa wheelchair, si Omar ay nakatingin kay Isabela. Ang kanyang bibig ay nakangiti at ang kanyang maliit na katawan ay yumuyugyug sa tawa. Ha 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 ha! Napako si Manuel sa kanyang kinatatayuan. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay nahulog. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang tawa ng kanyang anak ay parang musika, ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Sa baba, tumayo si Isabela at nagpagpag ng puwetan, nakangiti ng malapad kay Omar. Nagtagumpay siya. Nang gabing iyon, gumawa si Manuel ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat ng katulong. Ihanda ang hapagkainan. Utos niya. Para sa 4. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nag-iisa si Manuel sa mahabang mesa. Sa kanan niya ay si Omar, sa kaliwa ay si Isabela na halatang nahihiya at hindi alam kung paano gamitin ang napakaraming tinidor at kutsara. Sa tabi ni Isabela ay si Ines na sinusubuan ng kapatid ng buong pag-iingat. Tahimik lang sila kumain. Walang gaanong salitaan. Pero ang hangin ay hindi na mabigat. Pinagmasdan ni Manuel si Isabela habang pinupunasan nito ang gilid ng labi ni Ines. Nakita niya ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Isang pagmamahal na puro. Biglang napagtanto ni Manuel na ang lahat ng yaman niya, ang lahat ng kumpanya at gusali niya ay walang binatbat sa kung anong meron ang dalawang batang ito na walang-wala. Sir Manuel? Tawag ni Isabela. Hawak ang isang baso ng juice. Salamat po.
Ang sarap po ng pagkain. Napangiti si Manuel, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Salamat din, Isabela, sa pagpapatawa kay Omar kanina. Namula ang pisngi ng bata at yumuko. Matapos ang hapunan, habang ihinahatid na ng driver ang magkapatid, pabalik sa guest house, bumalik si Manuel sa kanyang opisina. Magaan ang kanyang pakiramdam. Parang may nabunot na tinik sa kanyang puso. Pero ang kapayapaan ay madaling basagin. Kumatok ang kanyang head of security na si Raul. Seryoso ang mukha nito. Iba ang aura nito kaysa sa karaniwan. Sir, panimula ni Raul, isinasara ang pinto sa likuran niya. Anong problema, Raul? Kung tungkol yan sa budget ng seguridad, aprobado na yan. Sagot ni Manuel. Inaayos ang picture frame ni Omar sa kanyang mesa. Hindi po tungkol sa budget, sir. Sagot ni Raul. Lumapit ito at may inilapag na folder sa mesa. Binuksan ito ni Manuel. Mga litrato ito ng isang lumang kotseng nakaparada sa labas ng gate ng subdivision. Malabo ang kuha sa driver dahil sa tint ng salamin, pero halatang nakamanman ito. Napansin ng mga tauhan ko ang kotseng ito kanina habang papasok ang van na sinasakyan ni Nina Isabela. Paliwanag ni Raul. Kumunot ang noo ni Manuel. Paparazzi? Reporter? Umiling si Raul. Hindi po, sir. Pinaimbestigahan ko agad. May nagtatanong-tanong daw sa dati nilang tinitirhan sa squatters area. Isang lalaki. Tumingin si Manuel kay Raul. Ang kanyang puso ay biglang bumilis sa kaba. Anong tinatanong? Humugot ng malalim na hininga si Raul bago sumagot. Hinahanap daw niya ang 2 anak ng magnanakaw na tumakas sa utang at tinatanong niya kung saan sila dinala ng mayamang lalaki na kumuha sa kanila. Natahimik si Manuel. Ang gaan ng loob na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na pangamba. May naghahanap sa kanila at hindi ito kaibigan. Isinara ni Manuel ang folder ng mariin. Doblehon ang seguridad sa guest house. Utos niya, ang kanyang boses ay naging matigas at malamig muli. Walang makakalapit sa kanila, kahit sino. Malakas ang ulan, pero iba ito sa ulan sa eskinita. Dito sa guest house, ang tunog ng ulan sa bubong ay pino. Halos parang musika. Walang tumutulong tubig sa kisame. Walang amoy ng basang lupa at basura. Malambot ang kama. Amoy lavender ang kumot. Pero para kay Isabela, hindi pa rin siya makatulog. Nakadilat siya sa dilim, nakikinig sa paghinga ng kanyang ate Ines. Sa kabilang kama biglang lumiwanag ang buong kwarto. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa bintana na sinundan agad ng isang nakabibinging dagundong. Blag! Napabalikwas si Isabela. Agad na umalingaw-ngaw ang isang tili. Isang tili na puno ng purong takot. Huwag! Huwag po! Parang awa na niyo na! Si Ines. Mabilis na tumalon si Isabela mula sa kanyang kama at tumakbo sa kapatid. Nakita niya si Ines na nakaupo. Nakasiksik sa sulok ng headboard, tinatakpan ang mga tenga at nanginginig ang buong katawan. Ang mga mata nito ay dilat na dilat pero walang nakikita kundi ang nakaraan. Ate, ako to, si Isabela. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Malamig ang balat nito at basang-basa ng pawis. Nandito na sila. Yung masamang lalaki. Papatayin nila si Papa. Humahagulhol na bulong ni Ines. Ang boses ay parang bata. Kumirot ang puso ni Isabela. Bumalik sa kanya ang alaalang iyon. Ang gabing dumating ang mga singil. Ang lalaking may peklat sa kilay. Si Ricardo. Ang tunog ng kamao na tumatama sa laman. Ang dugo sa sahig. Shh! Ate, wala na sila. Bulong ni Isabela. Hinahaplos ang buhok ng kapatid. Pinilit niyang patatagin ang kanyang boses kahit gusto na rin niyang umiyak. Wala na yung lalaking yon. Ligtas tayo rito. Hindi na nila tayo mahahanap. Kumulog ulit. Mas malakas. Napatalon si Ines at lalong sumiksik kay Isabela.
Naririnig ko sila. Papasok na sila. Hindi, ate. Hindi. Madiing sabi ni Isabela. Hinawakan niya ang mukha ng kapatid at pinilit itong tumingin sa kanya. Tignan mo ako. Nasa bahay tayo ni Sir Manuel. Mabait siya. May malaking gate dito. May mga gwardiya. Hindi makakapasok ang masamang lalaki dito. Nagsimulang humina ang iyak ni Ines. Naging mga hikbi na lang. Niyakap lang siya ni Isabela. Umuugoy-ugoy na parang hinehele ang isang sanggol. Pangako, ate. Bulong ni Isabela sa dilim. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit kahit anong mangyari. Sa gitna ng kanyang pagpapatahan, napatingin si Isabela sa pinto ng kwarto. Bukas ito ng bahagya. May anino sa labas. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng mamahaling tabako at pabango. Si Sir Manuel. Naramdaman ni Isabela ang hiya. Baka nagising nila ito. Baka magalit ito sa ingay. Aakmang magsasalita sana siya para humingi ng tawad, pero nakita niyang umatras ang anino. Hindi ito pumasok. Nanatili lang ito doon ng ilang segundo na para bang nakikiramay bago tahimik na naglaho sa dilim ng pasilyo. Kinaumagahan, nagising si Isabela sa tunog ng martilyo. Paglabas niya ng kwarto, nagulat siya. May mga lalaking nakauniporme na naglalagay ng makakapal na padding sa mga dingding. Ang mga bintana ay pinapalitan ng mas makakapal na salamin. Anong ginagawa niyo? Tanong niya sa isang trabahador. Utos po ni Sir Manuel, ma'am. Sagot nito habang nagpupukpok. Soundproofing daw po, para hindi na raw po marinig sa loob ang kulog o ingay sa labas, para makatulog daw po ng mahimbing ang kapatid niyo. Natigilan si Isabela. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Akala niya, ang solusyon ng mayayaman sa ingay ay paalisin ang maingay. Pero si Sir Manuel, ginawa niyang tahimik ang mundo para sa kanila. Dagli siyang nag-ayos at tumakbo papunta sa main house. Gusto niyang magpasalamat. Naabutan niya si Sir Manuel sa library nito. Nakaupo ito sa likod ng malaking mesa, mukhang pagod at puyat. Sir Manuel, tawag niya ng mahina. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Bahagyang ngumiti ito nang makita siya. Isabela, ayos ba ang tulog ni Ines? Opo, sir. Salamat po. Salamat po sa dingding, sa lahat. Tumango lang si Manuel, pero kitang-kita sa mga mata nito ang sinseridad. Walang dapat matakot sa loob ng pamamahay na ito, Isabela. Pangako yan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang katulong na may dalang tray ng kape at isang brown envelope. Sir, may nagpabigay po sa gate. Urgent daw po. Sabi ng katulong sabay lapag ng envelope sa mesa bago lumabas. Nasa gilid lang ng mesa si Isabela, nakatayo pa rin. Kinuha ni Manuel ang envelope. Walang return address. Pinunit niya ang gilid nito. Nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ni Manuel habang binubunot ang laman. Mula sa pagiging kalmado, biglang namutla ang mukha ng milyonaryo. Nanlaki ang mga mata nito. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag, ay nagsimulang manginig ng malala. Isang litrato ang nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at lumapag sa sahig, malapit sa paanan ni Isabela. Hindi napigilan ni Isabela na tignan ito. Isa itong lumang litrato, itim at puti. May isang babaeng maganda na kamukha ni Omar, ang asawa ni Sir Manuel. At sa tabi nito, may isang lalaking nakaakbay. Napasinghap si Isabela. Kilala niya ang lalaki. Kahit mas bata ito sa litrato, hindi niya makakalimutan ang mga matang iyon. Ang nangiting iyon na parang aso na handang mangagat. Ang lalaki sa litrato ay may malaking pulang X na nakaguhit sa mukha ni Sir Manuel. Pero hindi ang X ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Isabela. Ang lalaki sa litrato, iyon ang lalaking bumugbog sa tatay nila. Iyon ang dahilan kung bakit nasa wheelchair si Ines. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ni Manuel. Mahina, pero puno ng takot. Paano siya nakabalik?
Hindi mapakali si Manuel sa kanyang opisina. Kanina pa niya tinititigan ang litratong dumating kahapon, ang litrato ni Alena at ng lalaking may peklat, si Ricardo. Ang lalaking akala niya ay bahagi na lang ng madilim na nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatago ang litrato sa loob ng kanyang drawer at nilock ito. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. "Ligtas kami rito," bulong niya. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Ligtas sila. Tumayo siya at lumapit sa bintana na nakadungaw sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita ang kanyang anak para maalala kung bakit siya lumalaban. Sa ibaba, nakita niya si Isabela at Omar. Maaraw ang hapon. Ang sinag ng araw ay tumatama sa damuhan. Nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Nagsimulang sumayaw si Isabela. Wala nang musika ngayon. Tanging ang huni ng hangin at ang ritmo ng kanyang mga paa sa lupa. Pumapalakpak siya ng mahina. Pak, pak, pak! Nakatuon ang atensyon ni Manuel kay Omar. Nakaupo ang bata sa wheelchair, nakayuko ang ulo. Tila walang pakialam. Napabuntong hininga si Manuel. Ilang araw na ba silang ganito? Baka nagkamali siya ng akala. Baka false hope lang ang lahat. Akmang tatalikod na sana si Manuel nang may mapansin siyang kakaiba. Si Omar, dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa bawat kumpas ng kamay ni Isabela at pagkatapos sa paanan ng wheelchair, nanlaki ang mga mata ni Manuel. Napahawak siya sa salamin ng bintana. Ang kanang paa ni Omar. Tak, tak, tak. Sumasabay ito sa palakpak ni Isabela. Hindi ito panginginig. Hindi ito spasm. Kusa itong iginagalaw ng bata. Itinataas at ibinababa ang dulo ng sapatos sa damuhan, kasabay ng ritmo. "Diyos ko!" bulong ni Manuel. Tuluyang tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigil. Sa ibaba, nakita niyang huminto si Isabela. Nakita rin nito ang paa ni Omar. Napaupo ang dalaga sa damuhan at tinakpan ng bibig, umiiyak sa tuwa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Manuel. Tumakbo siya palabas ng opisina. Halos madapa siya sa pagmamadali pababa ng hagdan. Nilampasan niya ang mga gulat na katulong. Pagdating niya sa hardin, naabutan niya ang isang eksenang hindi niya malilimutan habang buhay. Si Omar, na dating parang estatwa, ay nakangiti ng bahagya habang nakatingin sa sarili niyang mga paa. "Omar!" sigaw ni Manuel. Lumuhod siya sa harap ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Omar na dahan-dahang yumakap pabalik sa kanya. Gumagalaw na. Gumagalaw na. Paulit-ulit na sabi ni Manuel. Humahagulhol sa balikat ng anak. Tumingala siya at nakita si Isabela. Nakatayo ito sa gilid, nakangiti, pero umiiyak din. "Salamat," sabi ni Manuel sa kanya. "Salamat, Isabela." Umiling si Isabela. "Siya po ang gumawa, sir. Matapang po si Omar." Tumayo si Manuel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinitigan ang dalawang bata, si Omar at si Isabela. At naalala niya si Ines sa guest house. Sa sandaling iyon, nawala ang takot niya kay Ricardo, nawala ang lungkot. Napalitan ito ng isang matinding desisyon. Hindi niya hahayaang mawala pa sila. "Isabela," seryosong sabi ni Manuel. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. "Ayoko nang umuwi kayo sa guest house. Ayoko nang isipin niyo na bisita lang kayo rito." Nagulat si Isabela. "Po? Kakausapin ko ang abogado ko ngayon din," mabilis na sabi ni Manuel. Ang utak ay tumatakbo ng mabilis. "Aayusin natin ang mga papel. Gusto kong ampunin kayo ni Ines. Gusto kong maging pamilya tayo. Dito na kayo titira. Sa loob ng mansyon. Kasama namin ni Omar. Magiging kapatid kayo ni Omar. Magiging anak ko kayo." Natigilan si Isabela. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Para sa isang batang lumaki sa kalsada, ang marinig ang salitang anak ay parang panaginip. "Talaga po?"
Pangako, sabi ni Manuel. Poprotektahan ko kayo. Walang sino man ang makakasakit sa inyo. Niyakap siya ni Isabela. Sumali si Omar sa yakapan. Sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Manuel na buo na ulit siya. Nanalo na siya. Ito ang simula ng bago nilang buhay. Ngunit hindi alam ni Manuel na ang araw ay malapit nang lumubog. Kinagabihan, habang nasa opisina siya at kausap ang abogado sa telepono para sa adoption papers, biglang namatay ang tawag. "Hello? Attorney?" Tanong ni Manuel. Tiningnan niya ang cellphone. Nawala ng signal. Kakaiba. Nasa gitna siya ng syudad. Biglang tumunog ulit ang telepono. Pero hindi ito ang pangalan ng abogado ang nasa screen. Unknown number. Kinabahan si Manuel. Ang mabilis na tibok ng puso niya kanina dahil sa saya ay napalitan ng kaba. Sinagot niya ito. "Hello? Sino to?" Katahimikan muna ang sumagot sa kanya. Ilang segundong puno ng static. Tapos, isang boses. Isang boses na parang nanggaling sa hukay. "Ang saya ng pamilya niyo sa garden kanina, Manuel." Nanlamig ang buong katawan ni Manuel. Nalaglag ang ballpen na hawak niya. Ang boses na yon. Kahit ilang taon na ang lumipas, kahit medyo garalgal ito sa telepono, kilalang kilala niya ito. "Ricardo!" Bulong ni Manuel, puno ng takot. Tumawa ang nasa kabilang linya. Isang tawang nakakapanindig balahibo. "Ang galing ng anak mo, Manuel. Yung batang babae. Mahusay sumayaw," sabi ni Ricardo. "Sayang naman kung mapipilay din siya katulad ng ate niya." "Huwag mong gagalawin ang mga bata," sigaw ni Manuel. "Papatayin kita kapag nilapitan mo sila." "Masyado ka namang mainit, insan." Pang-aasar ni Ricardo. "Gusto ko lang naman batiin ka. Masaya ako na may bago ka ng pamilya. Kasi ibig sabihin, marami ka na ulit mawawala." "Tot, tot, tot." Naputol ang linya. Nabitawan ni Manuel ang cellphone. Napatingin siya sa bintana, sa labas kung saan madilim na ang paligid. Ang mansyon na akala niya ay ligtas na kuta, biglang naramdaman na parang isang kulungan na napapalibutan ng mga lobo. Alam na niya, alam na ni Ricardo ang lahat. At nagsisimula pa lang ang bangungot. Masaya sana ang umagang iyon. Ito ang unang umaga na opisyal na silang titira sa main house. Pero nang buksan ni Isabela ang pinto ng kanilang kwarto para lumabas, napatigil siya. Nanlamig ang kanyang sikmura. Sa tapat ng pinto, nakahandusay ang paboritong manika ni Ines. Ito yung manikang laging yakap ng ate niya kapag natatakot. Pero ngayon, sira na ito. Ang leeg ng manika ay binaliko hanggang sa halos maputol na ang ulo nito. Ang suot nitong bestida ay punit-punit at may bahid ng pulang pintura na mukhang dugo. Napahawak si Isabela sa kanyang bibig para pigilan ang tili. Mabilis niyang dinampot ang manika at itinago sa kanyang likuran bago pa makita ni Ines. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano nakapasok ang kung sino man dito? Ang mansyon ay puno ng gwardiya. May mga CCTV. "Isabela!" Napatalon siya sa gulat. Si Sir Manuel tumatakbo palapit sa kanya. Ang buhok nito ay magulo. Ang mga mata ay mapula at halatang walang tulog. "May nakita ka ba?" tanong nito. Hinihingal. May kahina-hinala ba?" Hindi nakasagot si Isabela. Ipinakita niya ang sirang manika. Namutla si Manuel, hinablot niya ang manika at itinapon sa basurahan sa gilid ng pasilyo. "Raul!" sigaw ni Manuel. Ang boses ay dumagundong sa buong bahay. "I-lockdown ang buong mansyon! Walang lalabas! Walang papasok! Doblehon ang gwardiya sa bawat pinto at bintana." Mula sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang mansyon na puno ng pag-asa kahapon ay naging isang kuta. Ang bawat bintana ay isinara at tinakpan ng makakapal na kurtina. Ang hardin kung saan natutong ngumiti si Omar
At kung saan nagsimulang gumaling si Ines, ay ipinagbawal na puntahan. Pakiramdam ni Isabela, hindi sila niligtas. Pakiramdam niya, ikinulong sila. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Bawat kaluskos, napapatingin si Manuel. Bawat tunog ng telepono, napapatalon ang mga katulong. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Isabela. Nakita niya si Omar na nakadungaw sa bintana. Gustong lumabas para maglaro. Pero sinigawan ito ni Manuel na lumayo sa salamin. Umiiyak na tumakbo ang bata, pabalik sa kwarto nito. Sumunod si Isabela kay Manuel sa library. "Sir Manuel, sumusobra na po kayo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, pero matapang. Natatakot na po si Omar. Natatakot na si Ate Ines. Hindi po sa kung sino mang nasa labas, kundi sa inyo. Humarap si Manuel. Ang mukha nito ay parang bato sa tigas. "Hindi mo naiintindihan, Isabela. Ginagawa ko ito para mabuhay kayo." "Pero hindi po ito buhay," sagot ni Isabela. "Para kaming mga preso. Para kaming mga ibon na nilagay nyo sa gintong hawla. Akala ko po ba pamilya tayo? Bakit parang hindi nyo kami pinagkakatiwalaan?" "Dahil hindi mo kilala ang demonyong kalaban natin," sigaw ni Manuel. Napahampas siya sa mesa. "Pinatay niya ang asawa ko, Isabela, at hindi ako papayag na kunin niya rin kayo." Natahimik si Isabela. Nakita niya ang takot sa likod ng galit ni Manuel, pero masakit pa rin. Masakit makita na ang lalaking nagbigay sa kanila ng pag-asa ay siya ring nagdudulot ngayon ng takot sa kanila. "Kung takot kayo, sir, lumaban tayo," mahinang sabi ni Isabela. "Huwag tayong magtago. Kasi habang nagtatago tayo, siya ang nananalo." Hindi sumagot si Manuel, tinalikuran lang siya nito. Padabog na lumabas si Isabela. Masama ang loob niya. Bumalik siya sa kwarto ni Lali ni Ines. Patay ang ilaw sa kwarto. Si Ines ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana. Bahagyang nakahawi ang kurtina. "Ate, matulog na tayo." Pagod na, sabi ni Isabela. Pero hindi gumalaw si Ines. Nakatutok ang daliri nito sa labi. Nanginginig ang kamay nito. Lumapit si Isabela. "Anong meron, ate?" Sinundan niya ang tinitignan ng kapatid. Sa labas, sa madilim na hardin, sa gitna ng malakas na ulan, may nakatayo. Isang anino. Nakasuot ng kapote. Nang kumidlat, lumiwanag ang mukha nito ng isang segundo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Napahawak siya sa salamin, yung peklat sa kilay, yung ngiting nakakapanindig balahibo. Si Ricardo, nasa loob siya ng gate, nakatingin siya diretso sa bintana nila. Kumaway ito ng dahan-dahan, hawak ang isang bagay sa kabilang kamay, ang ulo ng manikang nawawala kaninang umaga. Napalingon si Isabela kay Ines. Ang bibig ng ate niya ay nakabuka, pilit na nagsasalita. Ang mga mata nito ay punong-puno ng luha at takot. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, narinig ni Isabela ang boses ng kapatid. Garalgal. Basag. Patay! Bago pa makakilos si Isabela para tawagin si Manuel, biglang tumunog ang telepono sa hallway. Ang tunog ay matinis at nakakabingi sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumakbo si Isabela palabas. Naabutan niya si Manuel na nakatayo sa pasilyo, hawak ang telepono. Nakapamaywang ang kabilang kamay nito, pero kitang-kita ni Isabela ang panginginig ng mga balikat ng lalaki. Lalapit sana si Isabela, pero sinenyasan siya ni Manuel na tumahimik. Ibinaba nito ang telepono mula sa tenga at inilagay sa loudspeaker. Ang boses na lumabas ay malamig, kalmado, at puno ng kamandag. "Oras na para magtuos tayo, insan." Napalunok si Manuel. "Anong gusto mo, Ricardo?" "Simple lang," sagot ng boses. "Gusto kong makita kung gaano mo kamahal ang bago mong pamilya. Huwag na huwag mo silang idadamay. Pwes, pumunta ka sa lumang warehouse sa Daungan. Ngayon din.
Utos ni Ricardo. Mag-isa. Kapag may nakita akong pulis o kahit anong anino ng mga gwardya mo, sisiguraduhin kong ang huling maririnig mo ay ang iyak ng mga anak mo habang nasusunog ang mansyon nyo. Napatingin si Manuel kay Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at pamamaalam. Bibigyan kita ng 1 oras, Manuel. Tik-tak. Amoy kalawang, langis, at lumang tubig dagat. Iyon ang amoy ng kamatayan. Humahagibis ang puso ni Manuel habang naglalakad siya sa loob ng abandonadong warehouse. Madilim ang paligid, tanging ang manakanakang ilaw mula sa mga pundidong bombilya at ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng yero ang nagsisilbing ilaw. Ricardo! Sigaw ni Manuel. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo, bumabalik sa kanya na parang panunuya. Nandito na ako. Magpakita ka. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng maliliit na daga na tumatakbo sa sahig at ang hampas ng alon sa labas ang naririnig. Napahigpit ang hawak ni Manuel sa briefcase na dala niya. Walang laman itong pera. Wala siyang dalang baril. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang kanyang desperasyon. Biglang may bumukas na spotlight sa gitna ng warehouse. Nakakasilaw. Sa gitna ng liwanag, nakaupo sa isang lumang crates ay si Ricardo. Hindi ito nagbago. Ang peklat sa kilay, ang mapang-asar ng ngiti, ang tindig ng isang taong sanay sa karahasan. Pero may bago sa mga mata nito. Isang puot, na kasing lalim ng dagat. Ang aga mo naman, insan, bati ni Ricardo. Dahan-dahang pumapalakpak. Na-miss mo ba ako? Wala akong panahon sa laro mo. Madiing sagot ni Manuel, humakbang palapit. Nasaan ang pamilya ko? Nangako kang hindi mo sila gagalawin kapag pumunta ako rito. Tumawa si Ricardo, isang tawang tuyo at walang saya. Bumaba ito sa crates at naglakad palibot kay Manuel, parang isang pating na umiikot sa biktima nito. Pamilya? Ulit ni Ricardo, puno ng paitang boses. Ang lakas ng loob mong gamitin ang salitang, "Yan, Manuel." Matapos mong patay ng pinsan ko. Natigilan si Manuel. Wala akong pinatay. Mahal ko si Alena. Mahal? Sigaw ni Ricardo. Biglang nagbago ang tono mula sa pangaasar tungo sa galit. Binili mo siya. Ginamit mo ang pera mo para silawin ang pamilya namin. Dinala mo siya sa mansyon mo at ginawang display. At noong nalunod siya sa lungkot, noong kailangan ka niya, nasaan ka? Nasa board meeting? Nasa business trip? Tinamaan si Manuel. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng puso niya na may katotohanan ang mga ito. Nagkasakit siya, Ricardo. Mahinang sagot ni Manuel. Ginawa ko ang lahat. Hindi mo ginawa ang lahat, dura ni Ricardo. Kung ako ang asawa niya, hindi siya mamamatay ng mag-isa. Lumapit si Ricardo. Sobrang lapit na naaamoy ni Manuel ang alak at sigarilyo sa hininga nito. Kaya ngayon, patas lang tayo. Kinuha mo ang mahal ko. Kukunin ko rin ang sayo. Umiling si Manuel. Hindi mo sila mahahawakan. Nasa mansyon sila. Ang bahay ko ay parang kuta. Ang security system ko ay hindi kayang pasukin ng kahit sinong... Pinutol siya ni Ricardo ng isang malakas na halakhak. Kuta. Security system? Umiling-iling si Ricardo na parang kausap ang isang batang tanga. Manuel? Manuel, masyado kang bilib sa pera mo. Nakalimutan mo na ba? Dati akong nagtrabaho sa security agency ng pamilya nyo bago mo ako ipinatanggal. Ako ang nag-install ng kalahati ng sistema sa bahay na yon. Nanlamig ang buong katawan ni Manuel. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos. Dahan-dahang bumunot si Ricardo ng cellphone mula sa bulsa. Gusto mo ba silang makita? Iniharap ni Ricardo ang screen kay Manuel. Video call. Live. Sa screen, nakita ni Manuel ang isang kwarto
na pamilyar sa kanya. Ang guest house, ang mga gamit ay nagkalat, sira ang mga lampara, at sa gitna ng kwarto, nakatali sa isang upuan. Si Ines, may piring ang bibig nito. Ang mga mata ng bata ay dilat na dilat sa takot, puno ng luha, habang ang isang lalaking nakamaskara ay nakahawak sa balikat nito, may hawak na kutsilyo. Hindi, bulong ni Manuel. Hindi, Ines. Sa background ng video, naririnig niya ang isang pamilyar na boses na sumisigaw. Ate! Ate! Bitawan niyo siya. Si Isabela. Narinig niya ang boses ni Isabela, pero hindi niya ito makita sa screen. Ibig sabihin, nandoon din ang dalaga, nakikipagbuno, lumalaban. Papa! At ang huling boses, ang boses ng kanyang anak. Si Omar, umiiyak, tumatawag sa kanya. Tama na! Sigaw ni Manuel, akmang susugurin si Ricardo. Pero handa si Ricardo. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Manuel. Bumagsak si Manuel sa sementadong sahig. Nalalasahan niya ang sarili niyang dugo. Nahihilo siya, pero pinilit niyang bumangon. Sinipa siya ni Ricardo sa tiyan. Muli siyang bumagsak na mimilipit sa sakit. Huwag kang magtapang-tapangan dito. Dinuro siya ni Ricardo habang nakatayo sa ibabaw niya. Hawak ko ang buhay nila. Isang tawag ko lang sa mga tauhan ko sa loob ng bahay mo. At maglalamay ka ulit. Umiiyak na si Manuel. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng pagkatalo. Ang yabang niya. Ang tiwala niya sa sarili. Lahat yon ay walang silbi. Nabigo na naman siya. Nabigo siyang protektahan ang mga taong nagturo sa kanyang magmahal ulit. Anong gusto mo? Garalgal na tanong ni Manuel habang nakadapa sa sahig. Ibibigay ko lahat. Pera? Kumpanya? Kunin mo na. Lumuhod si Ricardo at hinawakan ang buhok ni Manuel. Pilit na itinitingala ang mukha nito. Hindi lang pera ang gusto ko, Manuel. Bulong ni Ricardo na may demonyong nangiti. Gusto kong pirmahan mo ang lahat ng asset mo sa pangalan ko. Pero hindi lang yon. Bukas ng umaga, magpapatawag ka ng press conference. Aaminin mo sa buong mundo na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Elena. Na pinabayaan mo siya. Na isa kang walang kwentang asawa at ama. Itinulak ni Ricardo ang mukha ni Manuel pabalik sa sahig. May 24 oras ka. Kapag hindi ko nakuha ang gusto ko, sisimulan kong ipadala sa iyo ang mga daliri ng mga anak mo. Isa-isa. Tumalikod si Ricardo at naglakad palayo, humahalakhak sa dilim. Naiwan si Manuel na nakahandusay sa malamig at maruming sahig. Ang tunog ng alon sa labas ay parang boses ng kanyang asawa, at ang iyak ng mga bata sa video ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang utak. Wala na. Tapos na ang lahat. Bumalik si Manuel sa mansyon na parang isang bangkay na naglalakad. Basag ang kanyang labi, puno ng dugo at dumi ang kanyang mamahaling suit. Pero mas malala ang sira sa kanyang loob. Pagpasok niya sa main door, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Wala na ang mga katulong. Pinauwi na niya ang karamihan para sa kaligtasan ng mga ito. Ang natitira na lang ay ang kanyang security team na pinamumunuan ni Raul. Nasa sala si Isabela, nakaupo sa sahig. Yakap-yakap si Omar na natutulog na dahil sa pagod at iyak. Nang makita ni Isabela ang kalagayan ni Manuel, dahan-dahan niyang inihiga si Omar sa sofa at nilapitan ng lalaki. Hindi nagsalita si Manuel. Basta na lang siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog. Kasalanan ko, bulong ni Manuel. Ang boses ay basag na basag. Tama si Ricardo. Lahat ng mahawakan ko nasisira. Namatay si Elena dahil sa akin. At ngayon, mamamatay din si Ines dahil sa akin. Tumingala siya kay Isabela. Ang inaasahan niyang makita sa mukha ng dalaga ay paninisi o galit. Pero nagkamali siya. Walang luha sa mga mata ni Isabela. May apoy. Lumuhod si Isabela sa harap niya
at hinawakan ang kanyang muka sa magkabilang pisngi. Ang mga kamay nito ay maliit, pero mainit at matatag. "Makinig kayo sa akin, Sir Manuel," sabi ni Isabela ng madiin. "Ang tatay ko, sumuko siya. Noong saktan kami ni Ricardo, tumakbo siya. Nagpakalayo-layo siya dahil sa takot at hiya. At dahil doon, naiwan kaming mag-isa." Tinitigan siya ni Isabela ng diretso sa mata. "Huwag mong gayahin ang tatay ko. Huwag kang tumakbo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Manuel. Ang mga salita ng batang ito, na galing sa lansangan, ay mas matalas pa sa kahit anong payo ng mga business consultant niya. "Pero hindi ko alam kung nasaan sila." Desperadong sagot ni Manuel. "May 24 oras lang ako bago." "Alam ko," putol ni Isabela. Natigilan si Manuel. "Anong ibig mong sabihin?" Pumikit si Isabela. Inalala niya ang nakaraan. Ang amoy ng lugar kung saan dinala ng mga tauhan ni Ricardo ang tatay niya noon para takutin. Ang amoy na kumapit sa damit ng tatay niya pag-uwi. Langis, simula ni Isabela. Langis ng makina. At amoy ng bulok na tela at dagat. Nag-isip si Manuel. Nasa daungan ng warehouse kung saan kami nagkita kanina, pero maraming warehouse doon. May narinig ako, dagdag ni Isabela. Sa video call kanina, sa likod ng boses ni Ricardo, may tunog. Tumahimik sila pareho. Sinubukan nilang alalahanin ang tunog. Tsug-tsug, tsug-tsug. "Makina," bulong ni Manuel, pero abandonado na ang mga pabrika doon. "Hindi po ordinaryong makina," sabi ni Isabela. "Tunog po yon ng lumang weaving machine, yung malalaking panghabi. Naalala ko yung tunog na yon noong bata pa ako, noong dinala ako ni nanay sa trabaho niya bago siya namatay." Nanlaki ang mga mata ni Manuel. "Ang old textile mill," sambit niya. "Sa dulo ng North Harbor, pag-aari iyon ng pamilya ni Ricardo bago sila nalugi." Biglang tumayo si Manuel. Ang pagod at sakit sa katawan ay parang biglang naglaho, napalitan ng adrenaline. "Raul!" Sigaw niya. Mabilis na pumasok ang kanyang head of security, hawak ang isang assault rifle. "Sir, alam na natin kung nasaan sila," sabi ni Manuel. Ang boses ay bumalik sa pagiging awtoridad. "Ihanda ang sasakyan. At Raul, hindi tayo tatawag ng pulis." Nagkatinginan sina Raul at Manuel. Nagkaintindihan sila. Ang pulis ay nangangahulugan ng media, ng negosasyon, ng oras na wala sila. "Opo, sir. Handa ang team. Silent approach." Baling ni Manuel kay Isabela. "Dito ka lang. Bantayan mo si Omar. Iuuwi ko ang ate mo." Umiling si Isabela. Kumuha ito ng isang jacket at isinuot. "Sasama ako." "Isabela, delikado." "Si ate ko ang nandoon," putol ni Isabela. "At kilala ko si Ricardo. Alam ko kung paano siya mag-isip. Mas kailangan niyo ako." Nakita ni Manuel ang determinasyon sa mata ng bata. Wala siyang magagawa para pigilan ito. At sa totoo lang, tama si Isabela. Ito na ang pamilya nila. At lumalaban ang pamilya ng magkasama. "Sige," sabi ni Manuel. "Pero hindi ka hihiwalay sa akin." Ang lumang pabrika ng tela ay parang isang higanteng halimaw na natutulog sa dilim. Tahimik na pumarada ang mga itim na SUV ni Manuel, ilang metro ang layo. Pinatay ang mga ilaw. "Raul, ikaw sa likod kasama ng Alpha Team," bulong ni Manuel sa radyo. "Ako at si Bravo Team sa harap. Isabela, sa likod ka lang namin." Dahan-dahan silang pumasok. Ang loob ng pabrika ay puno ng mga kalawanging makina at mga nakatambak na rolyo ng lumang tela. Ang amoy ay masangsang, pinaghalong alikabok at langis. May narinig silang boses. Naglakad sila ng dahan-dahan, sumisilip sa likod ng mga makina. Sa gitna ng pabrika, may isang maliwanag na ilaw. Doon, nakatali sa isang upuang bakal, sa ibabaw ng isang platform, ay si Ines. Nakaupo si Ricardo sa harap nito,
Naglalaro ng butterfly knife. Alam mo ba, Ines? Sabi ni Ricardo ng malakas, ang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang tatay mo, duwag yon. Iniwan kayo kasi mas mahal niya ang sarili niya. At si Manuel? Ganun din yon. Mas mahal niya ang pera niya. Nakita ni Manuel ang panginginig ng balikat ni Ines. Gusto niyang sumugod, pero pinigilan siya ng kamay ni Isabela. Itinuro ni Isabela ang itaas. Sa catwalk sa itaas ng platform, may 2 armadong tauhan si Ricardo. Kung susugod sila, babarilin ang mga ito. Tumingin si Manuel kay Raul sa kabilang side. Sinenyasan niya ito. Kunin mo ang nasa taas. Tumango si Raul at dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Ilang segundong parang taon ang lumipas. Pinapanood ni Manuel si Ricardo na dahan-dahang idinidikdik ang patalim sa pisngi ni Ines. Wala na silang dadating bata. Tayo na lang. Biglang may narinig na mahinang tud sa itaas. Bumagsak ang isa sa mga bantay. Napatingala si Ricardo. Ano yon? Ito na ang pagkakataon. Ngayon, sigaw ni Manuel, sumabog ang kaguluhan. Nagpaputok ang team ni Raul mula sa itaas. Tinatamaan ang natitirang bantay. Sumugod si Manuel at ang Bravo team papunta sa platform. Ricardo? Sigaw ni Manuel. Pero mabilis si Ricardo. Hinablot nito si Ines mula sa upuan. Ginawang panangga ang katawan ng bata at itinutok ang kutsilyo sa leeg nito. Walang gagalaw. Sigaw ni Ricardo. Huminto ang lahat. Ang mga baril ng security team ay nakatutok pero hindi sila makatira. Masyadong dikit ang kutsilyo sa leeg ni Ines. Isang maling galaw, patay ang bata. Sabi ko na nga ba pupunta ka, Manuel? Ngisi ni Ricardo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pero huli na ang lahat. Diniin niya ang patalim. May tumulong maliit na dugo sa leeg ni Ines. Isang hakbang pa. At isasama ko ang pilay na to sa impyerno kasama ni Elena. Nanigas si Manuel. Nakita niya ang takot sa mata ni Ines at sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Isabela na humahakbang palabas mula sa pinagtataguan nito. Ang mukha ay puno ng horror. Wala silang magawa. Nasa dulo na sila. Walang humihinga. Ang tanging naririnig ni Manuel ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na parang tambol sa kanyang tenga. Nakatutok ang mga baril ng security team kay Ricardo pero walang makangalabit ng gatilyo. Masyadong dikit ang kutsilyo sa leeg ni Ines. Isang maling galaw at dadanak ang dugo. Ibaba niyo ang mga baril. Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Ibababa niyo o hihiwain ko ang lalamunan ng batang to. Dahan-dahang itinaas ni Manuel ang kanyang mga kamay. Raul. Utos ni Manuel nang hindi inaalis ang tingin kay Ricardo. Ibaba niyo. Pero sir, gawin mo. Sigaw ni Manuel. Dahan-dahang ibinaba ng mga security ang kanilang mga armas. Ngumisi si Ricardo. Isang ngangising puno ng tagumpay. Ganyan nga. Nakikita mo ba, Manuel? Wala kang kapangyarihan dito. Ang yaman mo, ang impluensya mo. Walang kwenta ang mga yan ngayon. Hihilahin na sana ni Ricardo si Ines paatras patungo sa dilim nang may marinig silang lahat. Isang tunog, kalabog, parang may bumagsak na bakal. Napalingon silang lahat sa entrada ng pabrika kung saan nakaparada ang mga sasakyan sa labas. Mula sa anino, may lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Manuel. Si Omar, ang kanyang anak. Wala ito sa wheelchair. Nakakapit ito sa hamba ng pinto. Ang mukha ay puno ng pawis at dumi. At sa likuran nito, tumatakbo ang isang bodyguard na tila hinabol ang bata. Sir, sorry po. Tumakas siya sa sasakyan. Sigaw ng bodyguard. Pero tumigil din ito nang makita ang sitwasyon. Papa! Tawag ni Omar. Ang boses nito ay mahina. Pero sa katahimikan ng pabrika, parang kidlat itong tumama sa dibdib ni Manuel. Nakita ni Ricardo ang bata. Tumawa ito ng malakas. Oh, nandito na pala ang buong pamilya. Ang pilay na anak. Pangungutya ni Ricardo. Ano, Manuel?
Papanoorin din ba ng anak mo kung paano mamatay ang ate-atehan niya? Gusto sanang sumigaw ni Manuel kay Omar na bumalik, na tumakbo, pero nabikig ang kanyang lalamunan. Dahil sa sumunod na sandali, nangyari ang imposible. Binitawan ni Omar ang hamba ng pinto. Tumayo siya ng tuwid. Walang hawakan, walang suporta. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig. Ang kanyang tuhod ay parang bibigay anumang oras, pero nanatili siyang nakatayo. Tumingin si Omar kay Ricardo. Ang blangkong tingin na nakasanayan ni Manuel ay wala na. Ang mga mata ng bata ay nag-aalab sa tapang. Huminga ng malalim si Omar at humakbang. Isang hakbang. Tak! Ang tunog ng sapatos niya sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw. Napasinghap si Isabela na nasa tabi ni Manuel. Napahawak ito sa bibig. Humakbang ulit si Omar. Pangalawa. Natahimik si Ricardo. Ang ngisi sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng gulat. Ang kutsilyo sa leeg ni Ines ay bahagyang lumuwag. Paano? Bulong ni Ricardo. Imposible. Pangatlong hakbang. Si Omar, ang batang sinabi ng mga doktor na hindi na makakalakad dahil sa trauma, ay naglalakad patungo sa panganib para sa kanyang pamilya. Bitawan mo. Tiya, sabi ni Omar. Ang boses niya ay nanginginig pero buo. Nakita ni Manuel ang pagkabigla sa mukha ni Ricardo. Sa loob ng isang sandali, nawala ang atensyon ng kalaban. Nakatitig lang ito sa himalang naglalakad sa harap niya. Iyon lang ang kailangan ni Manuel. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya naghintay. Sa sandaling ibinaba ng bahagya ni Ricardo ang kutsilyo dahil sa gulat, sumugod si Manuel. Raul, sigaw niya. Sabay-sabay na kumilos ang lahat. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Tinamaan si Ricardo sa balikat. Napabitaw ito sa kutsilyo at napasigaw sa sakit. Bago pa man siya makadampot ng baril, dinaluhong na siya ni Manuel. Binangga ni Manuel si Ricardo ng buong lakas. Tumalsik silang dalawa sa sahig. Pinaulanan ni Manuel ng suntok ang mukha ni Ricardo. Bawat suntok ay para kay Alena. Bawat suntok ay para kay Ines. Bawat suntok ay para sa mga taong ninakawan nito ng saya. Huwag mong gagalawin ang pamilya ko, sigaw ni Manuel habang patuloy sa pagsuntok. Sir, tama na po. Sir. Naramdaman ni Manuel na may humihila sa kanya. Si Raul at ang iba pang security. Nakaposas na si Ricardo, duguan at walang malay. Hinihingal na tumayo si Manuel. Ang kanyang mga kamao ay masakit at duguan. Lumingon siya agad. Ines! Si Isabela ay nakayakap na ng mahigpit kay Ines. Umiiyak ang magkapatid. Ligtas sila. At sa di kalayuan, nakatayo pa rin si Omar. Nakangiti. Tumakbo si Manuel papunta sa anak at lumuhod. Niyakap niya ito ng mahigpit. Anak, Omar. Humahagulhol na, sabi ni Manuel. Naglakad ka. Naglakad ka. Papa, bulong ni Omar, yumakap pabalik. Ligtas na tayo. Tumingala si Manuel. Nakita niya sina Isabela at Ines na lumalapit sa kanila. Ang security team ay inaalis na si Ricardo. Sa gitna ng marumi at madilim na pabrika, napalibutan si Manuel ng mga taong pinakamamahal niya. Tumango siya habang ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Oo, anak, sagot ni Manuel, habang niyayakap silang tatlo nang sabay-sabay. Ligtas na tayo, uuwi na tayo. Maliwanag ang sikat ng araw, tila nakikiayon ang langit sa saya ng okasyon. Sa harap ng isang bagong gusali na pininturahan ng kulay ng pag-asa, puti at asul, nakatayo si Manuel Diaz. Iba na siya sa Manuel noong nakaraang taon. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang dilim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakabarong Tagalog siya ngayon, hindi suit, at ang kanyang mukha ay maaliwalas. Tumingala siya sa malaking karatula sa itaas ng gusali. Alena Isabela Dance and Trauma Therapy Center. Napangiti siya. 1 taon. 1 taon na ang nakalipas,
mula noong gabing puno ng dugo at takot sa lumang pabrika. 1 taon na mula nang mabuwag ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sir Manuel, magsisimula na po ang programa. Tawag ng kanyang assistant. Tumango si Manuel at umakyat sa entablado. Sa harap niya, daan-daang tao ang dumalo. Mga donor, mga kaibigan, at mga pamilyang umaasa ring makahanap ng lunas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero ang mga mata ni Manuel ay nakatuon lang sa 3 tao na nasa unahan. Si Omar, ang batang dati, ay nakakulong sa wheelchair at sa sarili nitong mundo. Ngayon ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Panay ang lingon nito sa likuran, kumakaway sa mga bagong kaibigan. Ang kanyang mga binti, na dati ay walang buhay, ngayon ay malakas na at handang tumakbo anumang oras. Sa tabi ni Omar ay si Isabela. Dalagita na ito. Nakasuot ng simpleng bestida na kulay dilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang kutis ay malinis na. Wala na ang bakas ng lansangan, pero ang kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng tapang at malasakit, ay nandoon pa rin. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang ate at si Ines. Ito ang pinakamalaking himala sa lahat. Nakaupo pa rin siya sa wheelchair, pero iba na ang kanyang aura. Nakangiti siya, tunay na ngiti. At habang nagkukwentuhan sila ni Isabela, nakita ni Manuel na bumuka ang bibig nito at tumawa ng walang tunog. Huminga ng malalim si Manuel at humarap sa mikropono. Noong nakaraang taon, panimula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Akala ko, ang pera ang sagot sa lahat. Akala ko, kayang bilhin ng yaman ko ang paggaling ng anak ko. Akala ko, kaya kong kontrolin ang mundo. Tumahimik ang buong paligid. Pero nagkamali ako. Patuloy niya. Tumingin siya kay Isabela, isang batang babae na walang-wala, ang nagturo sa akin na ang tunay na lunas ay hindi nabibili sa botika. Ang tunay na lunas ay pagmamahal, pasensya, at ang paniniwala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may pag-asang sumasayaw kung marunong lang tayong tumingin. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Manuel na nagpunas ng luha si Isabela. Matapos ang programa, binuksan ang dance floor. Tumugtog ang isang pamilyar na musika, isang klasikal na piyesa na paborito ni Alena. Bumaba si Manuel ng entablado at lumapit kay Isabela. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Maari ba kitang isayaw, anak?" tanong niya. Napangiti si Isabela at inabot ang kamay ni Manuel. "Opo, Papa." Pumunta sila sa gitna. Nagsimula silang sumayaw. Hindi ito formal na waltz. Ito ay sayaw na puno ng tawanan at maliliit na pagkakamali. Maya-maya, naramdaman ni Manuel na may humihila sa kanyang coat. Si Omar. "Sali ako," sabi ng bata. Tumawa si Manuel at hinawakan ang kamay ng anak. Sumali si Omar sa bilog. Ginagaya ang mga galaw ni Isabela nang may halong kalokohan. Tumingin si Manuel sa gilid. Si Ines ay nanonood, pumapalakpak sa ritmo ng musika. Iniwan sandali ni Manuel sina Omar at Isabela at lumapit kay Ines. Inikot niya ang wheelchair nito at dahan-dahang itinulak papasok sa gitna ng dance floor. "Kasama ka sa pamilyang ito, Ines," bulong ni Manuel. "Kasama ka sa sayaw." Tumingala si Ines kay Manuel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. At sa gitna ng musika, sa gitna ng tawanan ng mga tao, narinig ni Manuel ang isang boses na matagal na niyang hinihintay. Mahina, parang bulong ng hangin, pero malinaw. "Salamat, Papa." Napatigil si Manuel. Tumingin siya kay Ine. Nakangiti ang dalaga sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Manuel. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Nagyakapan silang 4 sa gitna ng dance floor. Si Manuel, si Omar, si Isabela, at si Ines. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga piraso ng basag na puso na pinagdikit-dikit ng pagmamahal.
sa isang sulok ng silid kung saan tumatama ang sikat ng araw mula sa bintana. Tila may isang anino ng babae ang nakatayo. Nakangiti habang pinapanood sila. Alam ni Manuel na masaya na si Elena. Ang bagyo ay lumipas na at sa wakas, natutunan na nilang sumayaw sa ilalim ng araw.